Mapagpalang araw muli sa inyo, ating mga ka-good life. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano tatapusin ng maaga ang home loan ninyo. Paano siya mababayaran ng maaga? Anong tip o anong secret na pwede nyong gamitin para dito, no? So bagong lahat, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Importante po sa namin ang pag-subscribe ninyo as we count one's blessings. So yun nga, no? Ang pag-uusapan natin ay paano tatapusin ng maaga yung home loan na kinuha nyo, no? So pangarap ng mga tao na makapagpundar ng bahay, lalo ng mga Pilipino, so ito isang goal ng mga karamihan sa atin, whether house and lot man yan o condo. And then dahil sa laki ng pera na kailangan para bumili ng bahay, magpagawa ng bahay, or bumili ng condo, usually naglo-loan yung mga tao, whether sa bangko, sa Pag-ibig, or kung saan pa man, no? So, dito ipapakita ko kung paano siya tatapusin ng maaga. Okay? So, itong pinapakita ko ngayon sa screen ay ang calculator natin. Pwede nyo siyang ma-download. Pwede kong ilagay yung link dun sa description ng video ito. Pero pwede rin kayo mag-download itong app na to, no? Yung pinapakita dito sa gilid. Napaka-helpful nito, financial calculators. Lalo na kung gusto nyo mag-compute ng mabilisan kung magkano yung interest ng loan, and magkano yung amortization, etc. Pero this time, naka-Excel tayo para mas ma-edit natin yung amortization table. So, kunyari, ang loan ninyo sa bahay ay 4 million. So, yun yung nakalagay dyan, no? Then, 15 years, no? Lagi naming sinasabi, the shorter, the better kung loan ang pag-uusapan. Meaning, kung kaya nyong mas maiksi yung loan, kung kaya nyong gawing 5 years o 10 years, mas maganda. Kasi ayun, no, mas konti yung interest na babayaran ninyo. Pero syempre, mabigat yung amortization. So pagdating sa home loan, kung kakayanin yung 10 years or 15 years, mas mainam. Pero wag nyo ring sasagarin na sobrang iksi na kunyari mag 5 years kayo, 83,000 per month yung amortization. Kung hindi nyo kakayanin yan, wag nyo pilitin kasi baka mag-default lang kayo, maging delinquent, baka maremata pa, mahatak pa yung bahay ninyo, marepossess, no? So okay na din siguro yung 10 kung kakayanin ninyo, or 15. Tapos i-prepay nyo na lang. Yun yung sinasabi kong paano nyo tatapusin ng maaga. Partial prepayment yung tawag sa ibang bangko, iba naman lump sum payment. So ano yun? So again, dito sa example, may 4 million tayo na loan, 15 years to pay. Nilagay ko muna 9% yung amortization, yung interest rather, no? Kasi medyo mahal yung interest ngayon, eh. So, ang total na babayaran ninyo sa 4 million loan, papatak kapag inabot kayo ng 15 years magbayad ay 7.3 million. 3.3 doon is mapupunta sa interest. So, medyo mahal, no? Masakit. So, ang sinasabi ko kung paano nyo siya paiiksiin is ganito, no? So, ilista muna natin, no? So, total interest, kung hindi ka mag-aano, 3.302 719. Ito kung hindi ka babayad ng partial prepay. Ngayon, ang sinasabi ko is, kunyari, nag-start kayo ng month 1, month 2, so bayad kayo ng 40,000 per month, no? Tapos, mag-ipon kayo, kunyari, after 2 years nyo nagbabayad, or pag may mga Christmas bonus, mid-year bonus, etc., pwede nyo gawin, dagdagan nyo yung ibabayad nyo na lump sum. So, yung ibang bangko, pumapayag tuwing anniversary month nyo, pwede. Kunyari, every 12 months, 24 months, pwede. Yung ibang bangko, anytime pwede, basta i-coordinate nyo, itatawag sa kanila. So, for example, sa month 24, magbabayad kayo ng extra 100,000 kasi may bonus or whatever, no? I-reformat lang natin yung number kasi naka-date siya. So, yung 100,000 na yan, hindi siya mapupunta purely sa principal kasi minsan may charges yan,
and mga fees. So, pagpalagay mo ng 10,000 yung fees, so 90,000. Pero at least, yung 90,000 na yun, mapupunta siya sa principal. So, ito yung sa monthly hulog mo na 40,000, ang napupunta sa principal is ito. Mga nasa 12K lang, majority interest pa. No? So, sinasabi ko, kung kaya ninyo mag-partial, yung 40,000 na idadagdag na ibabayad nyo, dadagdagan natin ng 100,000. So, i-add ko to dito ha. 90 yung i-add natin kasi yung kunyari yung 10 napunta sa fees. Ayan. So, parang ito, mag-recompute ng interest based on sa ano ninyo. Tapos tuloy-tuloy lang yan. So, ito, example lang ito pinapakita ko. Yung computation will vary, depende sa bank or sa Pag-ibig. Pero more or less, pag nagla-lump sum payment kayo, majority nun mapupunta sa principal. So, tingnan nyo ha. Yung kanina, nung wala tayong binabago, 3.3 million yung interest. Ngayon, nasa 2.993 na lang siya kapag nag-partial ka ng 100. Paano kung pagdating ng after 2 years ulit, so sa month 48, medyo nakakaluwag-luwag, ganun ulit yung gagawin natin. But this time, medyo nakaluwag-luwag na 150 yung kaya nyong ibayad. Tapos, may mga fees ulit yung bank, so 140 na lang. So, ang mangyayari dito, kung dadagdagan natin to ng 150, ayan. So, kung gagawin nyo yan ng paulit-ulit, every 2 years, kung nakakaipon kayo, so 48 plus 2, ilan yun? 72. Dito. So, isagad na lang natin 150 para ano? Para mas doable, di ba? Yan. So, kung hanapin natin kung kailan mag-zero ito, ayan dito banda. Sa month 157 pa lang, halos tapos na kayo. Or 158, sagad na natin. 158. So, balik tayo dun sa table natin, no? So, yung tenor dito kanina, 15 years to pay times 12. $180. Dito, 158. Matatapos nyo siya. So, nakatipid kayo ng 1 year. Or 22 months pala. So, almost 2 years. Tapos, yung total interest na binayaran nyo, 2.6 na lang. Kasi, nag-prepay kayo once in a while. So, tandaan nyo, example natin, 3 beses lang tayo nag-prepay ha. So, 100 dyan, 150 dito, tas 150 pa dun sa month 72. Kung ginawa nyo siya every 2 years, mas lilit pa yan. So, yun din yung sinasabi ko, na huwag nyong sasagarin yung home loan amortization nyo. Kung kaya nyong sakto lang, tapos may extra pa, ipunin nyo para ilalump sum nyo siya once in a while. So, dito, halos 2 years yung matitipid mo kung nagbabayad ka ng pa 150 every 24 months. Actually, kung itutuloy mo pa nga to, 72 plus 24, 96. So, 4 times ka nag-prepay ha. Kailan to mag-zero? Yun. 152. Ayan, so 28 months yung natipid mo. So halos 3 taon na yun. Kulang-kulang 2.5 taon. Tapos yung interest mo,
makakatipid ka ng 646 sa interest ha, sa interest yan. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung kaya nyo, mag-ipon, wag sagarin yung monthly amortization para kapag nakaipon na ng lump sum, punta kayo sa bank, sabihin nyo gusto kong mag-lump sum prepayment o mag-lump sum payment. Usually nag-aalaw yan once a year, every 2 years, every anniversary month, or depende kung saan kayo nag-loan. That way, matatapos nyo yung maaga yung home loan ninyo, and then, makakatipid kayo ng sobrang laking interest. So, yun, no? So, again, illustration nito, yung concept is the same, but yung computation, yung mga fees na singilid sa inyo, will vary. But, nonetheless, minsan may minimum amount pa silang required, no? Na ipambabayad ninyo. But nonetheless, yung concept is the same. Mag-partial prepayment kayo, mag-lump sum payment kayo para mas mabilis ninyong matapos yung home loan ninyo. So yun lang, sana may nakuha kayo dito and sana magamit ninyo sa inyong daily life, sa inyong home loans. So maraming salamat sa panonood, and again, please don't forget to subscribe sa ating channel Good Life TV, Counting One's Blessings. Till our next video, salamat!